Isipin mo ito sandali. Nasa labas ka, tapos nakapila ka na para magbayad ng kape. Tapos pagkapakapa mo sa bag mo, Hala, wala yung pitaka? oo, wala yung pitaka, wala kang cash at wala kang kahit anong cards. Pero imbes na magpanik ka, napangiti ka na lang. Dahil syempre hawak mo ang cellphone mo. Instant wallet, di ba? Correct. Nakakatuwa lang talaga kung paano nagbago ang buhay natin dahil sa isang app. Kaya naman para sa malalimang kwentuhan natin ngayon, hihimayin natin ang buong makina sa likod ng paborito mong digital wallet. Alamin natin kung paano nga ba nag-i-evolve ang app na ito mula sa simpleng text-based service papunta sa isang higanteng digital financial ecosystem. At higit sa lahat, sasagutin natin yung pinakamalaking tanong, paano sila kumikita ng bilyon-bilyong piso, parang libre lang naman natin itong ginagamit parati. Alam ko familiar na ang marami na pinapatakbo ito ng Mint, yung kasama ang Globe Telecom at Ant Group. Nakakabilib yung scale ng infrastructure nila para maging tulay mula sa physical na pera papuntang digital balance. Oo nga eh. Pero ang lagi kong naiisip kapag nagbabayad ako via QR sa mga tindahan at madalas walang extra fee, di ba? Wala talaga? Kaya paano nila nasusustain ang ganito kalaking operasyon kung hindi sila naniningil sa bawat galaw natin parang magic? Magandang tanong yan. Diyan pumapasok yung galing ng ginawa nilang closed-loop ecosystem. Kumikita sila sa magkabilang dulo. Teka, paanong magkabilang dulo? Akala kasi natin libre ang QR payments. Pero ang totoo, yung merchant o yung mismong tindahan ang nagbabayad ng maliit na porsyento sa kanila. Kaya palang daling manghikayat ng users kasi tagu yung bayad sa atin kapag namimili tayo. Tama. Kaya habang natutuwa ka dahil wala kang extra charge, kumikita pa rin sila mula sa negosyanteng pinagbayaran mo. Ang talino. Pero syempre, hindi naman palaging libre para sa atin. Ramdam na ramdam din natin yung mga fees kapag nagpapadala sa ibang bangko eh. Yung 15 pesos na transfer fee? Ba ito? Oo, yun nga. Minsan nakakapanghinayang din yung 15 pesos na iyon, di ba? Masakit din sa bulsa kapag madalas. Pero kung titingnan mo ang malawakang pananaw, kapag minultiply mo yung maliit na fee na yan sa milyon-milyong transaksyon araw-araw, Nagiging napakalaking halaga. eksakto, bilyon talaga. Pero alam mo, hindi lang sa paglilipat ng pera umiikot ang negosyo nila ngayon. Ang mas malaking laro ay nasa pagpapautang. Napansin ko nga yan sa app. Parati silang may alok na credit line o kaya cash loan sa dashboard. Oo, dahil hawak nila ang data ng spending habits mo araw-araw. Madali nilang naa-assess kung gaano kalaki ang pwede nilang ipautang sa iyo ng may interes. Ibig sabihin, ito yung isa sa pinakamalaking source ng profit nila ngayon. Yes, ito talaga. At kasabay nito, ginagamit din nila ang platform para magbenta ng insurance at mutual funds. Kaya may mga investment options din sa loob ng app. Tama. Bawat user na mag-i-invest o bibili ng policy, may nakukuha silang komisyon mula sa mga partner companies nila. Grabe, napakatalino ng setup. Kumikita sila sa halos bawat aspeto ng financial life natin. Pero wait, may nabasa ako sa sources natin na talagang nagpa-mind blow sa akin. Ano yun? Yung tungkol ba sa float money? Oo, yun nga. Yung konsepto ng float money. Paano ba talaga ito gumagana? Dahil ang intindi ko, kahit hindi ko galawin ang pera ko sa app, may nangyayari pa rin sa likod nito. Ito marahil ang pinakamagandang bahagi ng sistema nila. Isipin mo na lang, milyong-milyong Pilipino ang may nakatenggang pera sa accounts nila. Mga perang pambayad bukas o pambili ng load mamaya. Oo, ganun na nga. Ang pinagsama-samang halaga ng lahat ng dormant balances na ito ay umaabot ng bilyon-bilyong piso at nakadeposit ito sa mga partner banks nila. Wait, ibig sabihin habang natutulod ang pera ko sa wallet at hindi ko ginagamit, Kumikita ito ng interest para sa kumpanya at hindi na nila kailangang ibigay ang interest na yun sa iyo. wow, literal na kumikita sila habang natutulog tayo. Kaya pala naging napakabilis ng paglaki nila. Nagkakapitalize kasi sila sa katotohanang maraming Pilipino ang walang traditional bank accounts. Pero halos lahat ay may hawak na smartphone. Napakagandang solusyon lalo na para sa mga tumatanggap ng remittances. At panatag ang loob ng mararami dahil mahigpit naman itong binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakita nila ang puwang sa merkado at pinunan nila ito ng isang serbisyong mahirap ng bitawan. Talaga nakakabilib. Ang sekreto pala ng tagumpay nila ay wala sa iisang malaking singilan, nasa maliliit na bayarin at napakalaking volume ng gumagamit.
At yung matalinong pag-ikot ng iba't ibang financial services sa isang app. Kaya sa susunod na magpadala ka ng pera o mag-scan ng QR code, alalahanin mong bahagi ka ng isang higanteng makina. Isang makina na nagpapabago talaga sa ekonomiya natin araw-araw. Pero mag-iwan tayo ng isang katanungan na mapapaisip ka talaga. Kung hawak na nila ang pera natin, ang utang natin, pati na ang investments natin, At napakalaking porsyento ng daloy ng pera sa bansa. ano kaya ang mangyayari kung dumating ang araw na ang digital wallet na ito ang tuluyang pumalit sa mismong bangko sentral natin? Hala, nakakakilabot pero nakaka-excite isipin. Gaano kalaki kaya talaga ang kapangyarihang pinansyal na hawak mo merong sa loob lang ng iyong bulsa? Hanggang sa susunod nating malalimang kwentuhan.